Tapos dumako tayo dito mga bossing, saan ba? Unang-una, lagi naman po good news yung ipinapakita natin Unang-una po, good news yung mga nire-reaksyonan natin. Kagaya na lang ho niyan, mga bossing. Naku po, sasama na naman po ang loob sa atin ng mga DDS. Sasabihin, ay naku, bakit ganyan? Si Marcos na naman ang bida. Siya po ang presidente. Wala tayong magagawa. Kung sasabihin nyo naman, bakit ko hindi binablog yung magagandang ginagawa ng Vice Presidente, pasensya na po, wala kami makita. Di ba? Lagi po ang nakikita namin, ito po yung mga proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Baka kasi lagi pong nandoon sa galaan ang Vice Presidente, kaya wala tayong mailagay na magandang balita para sa kanya. Di ba? Pag uwi ng Pilipinas, mamamahinga, 2 linggo, 1 linggo, balik na naman sa Hague. Pagkapahinga, alis na naman. Australia naman. Di ho sana. Okay sana ho kung tumatrabaho ng para po sa bayan. Kaso ang trabaho ho parang para sa dating Pangulong Duterte lang Di ba? Lahat ho yung lahat ho ng biyahe niya bring him home lang naman ho. Di ba? Ngayon, sabi ni Ricardo Cruz, wala pang feed, Mark. Ngayon lang ako nakapanood ng live mo. Shoutout naman, Ricardo Cruz. Ito na nga ho, mga bossing chipamo, sir. Ayaw na naman ng mga DDS ito. Bakit to? Maganda 20th Congress House of Representatives. Hindi lang ito tungkol sa bills ng internet. Mas mahalaga pa, mapapadali ang pag-access ng mga pamilya sa serbisyo ng gobyerno. Makakapag-aral ng tuloy-tuloy ang mga estudyante saan mang panig ng bansa at magkakaroon ng mas malaking pagkakataon at ang maliliit na negosyo na lumago at makipagsabayan. Yung una ho natin vlog dito, mga boss chipamo, sir, ay ano po? Yung rice processing ng ating Pangulo, no? Na malaki pala ang itinutulong sa ating mga kababayan na mga magsasaka. Bakit ho, mga bossing? Binabarat daw sila nung mga bumibili nung kanilang mga palay. Ang ginagawa daw, porket basa, kailangan mabilisan ang pagbenta dahil kung hindi, masisiraan ng mga palay. Ngayon, ano pong ginawa? Ano pong hakbang ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Nagpatayo po ng mga patuyuan o yung rice processing. Para nga naman daw sa ganon, hindi binabarat dahil nga daw po, pinagmamalaki ng mga bibili, basa yan. Sige, gusto mo, mabulok sa iyan. Po ba ngayon, dahil may patuyuan na po, may rice processing na po, hindi na sila babaratin. Pwede na silang mamili kung sino yung makakapag-offer sa kanila ng magandang presyo. Di ba mga kababayan? Nung galang yun. Tapos po, kahapon naman, yung pabahay naman po ng Pangulo, higit 20 milyon po. Yung pabahay na naging proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos eto naman, internet naman. Sagad-sagad na ang gobyerno. Di ba? Sagad-sagad na din po ang galit ng mga DDS, mga bossing, dahil ayaw po nila ng mga ganitong balita. Yung bibilis yung internet, mapapakinabangan yung mga website, no? Para mas madaling maka-access yung mga pamilya sa serbisyo ng gobyerno. Ayaw ho nila niyan. Ang tanging gusto lang po nila, mga boss chipamo, sir, si Duterte magaling. Para po sa kanila. Ganun lang po yung gusto nila, mga kababayan. Di ba? Hindi lang daw bibilis ang internet. No? Mas madadali pa yung pag-access doon sa mga government sites. Pati pag-aaral ng mga bata, magiging tuloy-tuloy. Saan mang panig ng ating bansa at magkakaroon ng mas malaking pagkakataon at ang maliliit na negosyo na lumago at makipagsabayan. Ayaw ho ng mga DDS niya kasi ang gusto ng mga yon, mga bossing, palubog po dapat ang bansa sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba? Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat bagsak ang bansa. Yan po ang iniisip, no, ng mga DDS.
Sandali ah. O, yan. Di ho ba? Kasama nyo kami sa Kongreso sa pagtataguyod ng mga ganitong hakbang, tahimik man pero may tunay na epekto sa buhay ng karaniwang tao. Ayan din po, kasama, no? Sa proyektong yan, lalo na ang Kongreso na lagi pong sinisiraan nung kampo ni Inday Sara Duterte. Sabi po ni Jesusa Bayobo, wala nga pang binatbat ang mga Duterte sa Pangulo. Kaya lang, mga bulag sila, di nakikita ang mga nagawang proyekto ng Pangulo. O tingnan nyo po yung binabanatan nilang House of Representatives. Tingnan nyo po yung paulit-ulit nilang sinasabi na puro lang daw po pagnanakaw ang ginagawa ng House Speaker. Ayan o. No? Pati yung mga, yung mga ano tawag dito mga kababayan. Pati po yung mga proyekto ng gobyerno na tungkol po sa 20 pesos na bigas. Tingnan mo, ang ganda-ganda, ang ayos-ayos para doon sa ating mga kapwa Pilipino. Tapos ano ho ang sasabihin nila mga kababayan? Ay naku po, panghayop yung bigas na yan. Oh, kawawa naman yung ating mga magsasaka. Di po ba? Sasabihan nila, oh ito, si Ferdinand Martin Romualdez, paulit-ulit lang naman yan eh. Puro naman bigay yan ng ayuda. May masama po ba doon? Kung dumaan naman po sa tamang proseso, di ba ho, mga kababayan? Ano ang masama kung dumaan sa tamang proseso yung mga ayuda? Ang gusto lang ho nila kasi mga boss chief mo, sir, sila po yung magaling. Samantalang ginagawa naman din po ng mga ano nila yan, mga politiko nila yan eh. Di ba sila ba to? Bumabalandra mga mukha niyan. Nung panahon na sila yung namimigay ng mga IX, ayuda o yung tupad. Si Bungo, di ba? Mga bumabalandra, mga mukha niyan. Pero pagkaiba na po yung nagpapamigay, ang gusto po nilang ipamukha sa mamamayang Pilipino, ninanakaw. O, yung mga ayuda, ayaw ho nila nun. Di ba? Ang totoong dapat naman pong reaksyon doon, mga boss chief mo, sir, matuwa ang mamamayang Pilipino dahil nakaagapay po ito ang Kongreso pati na po ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba mga bossing? Anyway, alisin ko na muna yung huyan at dumako tayo doon sa susunod nating topic mga kababayan. Nasaan ba? Naku, madami ito. No? Kay Vice Presidente muna tayo. Nako, ayan, kay Vice Presidente muna tayo mga bossing. Kasi daw po ang ating gobyerno o ang ating Pangulo nag-umpisa daw po ng pamumulitika sa kanila. Nung naalala ko ho mga boss chief mo, sir, kauna-unahang mautog nila